CR1 o IR1 spouse visa approved. Here's your final travel checklist to avoid offload. Lilipad ka na ba papuntang US gamit ang CR1 o IR1 visa? Gusto mo ba ng stress-free na experience sa NAIA o Ninoy International Airport? Heto na ang mga ultimate checklist mo na no offloading, no last-minute panic. Kung isa kang Pilipino na aalis papuntang US bilang CR1 o IR1 visa holder, ito ang mga hindi pwedeng kalimutan para sa Philippine Immigration. Ito ay ang mga hinanda kong documents bago kami umalis ng Pilipinas. Panoorin niyo ang video hanggang sa huli para wala kayong mamiss na detalye. Una, passport na may valid visa. Siguraduhin valid ang visa mo nang hindi bababa sa 6 na buwan at may stamp ng CR1 o IR1 visa. Ito ang entry pass mo papuntang US. Pangalawa, CFO certificate at passport sticker. Required ito sa lahat ng Pilipinong paalis para sa kasal o family reunification. Kung wala pa kayong CFO certificate, panoorin nyo ang step-by-step guide at kung paano ko nakuha ang aking certificate sa CFO. Dapat mag-attend ng CFO guidance and counseling session. Kumuha ng CFO certificate at passport sticker. Walang sticker, walang boarding. Pangatlo, e-travel registration. Ito ay mandatory sa lahat ng aalis na pasahero sa Pilipinas. Pumunta sa travel.gov.ph, ililink ko dito sa screen ang website. Mag-register within 72 hours bago ang flight mo. I-screenshot o i-print ang QR code kailangan dito sa immigration at check-in. Ang pang-apat ay plane ticket, boarding pass at itinerary. One-way ticket, ayos lang yan para sa immigrant visa holders. Basta siguraduhin handa ito para ipakita. Ang panglima, visa packet o tinatawag nilang yellow packet. Kung binigyan ka ng sealed packet ng US Embassy, huwag itong buksan. Para lang ito sa US Immigration. Ito ay karaniwang binibigay sa mga K1 visa. Para sa mga spouse visa o CR1 o IR1 visa, walang yellow packet o visa packet. Ang ipapakita nyo lang ay ang passport with visa. Ang pang-anim ay ang travel tax. Pwede kayong magbayad nito online o sa airport na. Ang binayaran namin ay nasa 1,620 ang bawat isa. Nagbayad kami online. Ipapakita ko dito sa screen ng website kung saan ako nagbayad. Travel tax rates. 1,620 pesos for economy class, 2,700 pesos for first class, at 810 pesos para sa dependents na may 2 hanggang 12 years old. Ang pang-pito ay supporting documents. Ang supporting documents ay optional lang naman pero ito ay very helpful. Kung sakaling tanungin ka ay dapat mayroon kang ipapakita gaya ng marriage certificate, yung notice of action or I-130 approval, kopya ng passport o green card ng asawa mo at mga proof of relationship katulad ng photos o chat logs kung meron ka. Halimbawa, sa case namin nung nag-travel kami papuntang US, sa check-in pa lamang ay tinanong na ako o kinuha na sa akin na lahat ng mga documents na nabanggit ko at isa na doon ang marriage certificate at ang isa pang document ay ang I-card ng asawa ko o IC card ng asawa ko dahil nag-stay siya sa Pilipinas ng 2 years. 5 hassle-free travel tips for CR1 o IR1 spouse visa holders. Una, isecure ang lahat ng importanteng dokumento sa isang folder o lagayan at ilagay ito sa isang bag na madali mong makuha. Pangalawa, magsuot ng maayos at kumilos ng profesional, magsuot ng komportableng damit para sa isang seryosong biyahero. Pinapansin ng immigration officer ang asal kaya maging kalmado, magalang at kumpiyansa sa pagsagot. Ang pangatlong tip at ang pinaka-importante, kabisaduhin mabuti ang address sa US at detalye ng asawa mo, ang kanyang home address na tinitiran sa US, ang buong pangalan ng asawa mo, trabaho niya, contact number ng asawa mo at email address. Madalas itong itinatanong ng immigration officer pagdating mo sa US. Mabuting may printed copy kang nakatago sa iyong bag. Ang pang-apat na tips,
Maagang dumating sa airport at alamin ang airline requirements. Dumating sa airport ng 3 to 4 hours bago ang flight mo. I-double check ang baggage rules ng airline at siguraduhin wala ka ng ibang kailangan na entry requirements. Mas magandang maaga pumunta sa airport lalo na kung hindi ka pa nagbayad ng travel tax. Mahaba ang pila kaya dapat maaga kang umalis sa bahay nyo lalo na kung paalis ka na papuntang US. Ang panglima, maging handa sa mahabang biyahe at panatilihing connected. Kaya mo ito, tandaan hindi ka turista, isa kang legit na immigrant. Relax ka lang, ngumiti at sumagot ng may kumpiyansa. Good luck sa inyong travel to the US at congratulations. If you like this video, please like, share and subscribe at kung may mga tanong kayo ay comment nyo lang sa baba at sasagutin ko yan lalo na kung tungkol sa CR1 o IR1 visa process. Marami pong salamat. Ito po ang The Swanberg Channel. Thank you and God bless.